umabot sa 243 na pamilya o 686 na individual ang lumikas. Simula alas 4 kahapon sa lalawigan ng Batanes dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Roldan S. Dicul, ang PDRRM officer ng Batanes, sinabi nito na tumuloy ang mga evacuees sa iba't ibang evacuation centers kung saan pinakamarami ay mula sa bayan ng Basco na umabot ng mahigit 60 pamilya. Bukod dito, may 63 turista kabilang ang ilang opisyal ng pamahalaan ang na-stranded sa Batanes. Inaasahang makakauwi rin ang mga ito kapag bumuti na ang lagay ng panahon at payagan na ang operasyon ng biyahe palabas ng probinsya. Ayon kay SD Cool, dahil tanghali kahapon ay naramdaman ang matitinding bugso ng hangin na sinabayan ng malalakas na pag-ulan at malalaking alon sa dagat. Bunsod nito, ilang bahagi ng seawall sa baybayin, partikular sa may pantalan, ang nasira. May mga napaulat din na ilang kabahayan ang natuklap ang bubong. Subalit wala pang tiyak na datos dahil hindi nakalabas ang kanilang matauhan kagabi sanhi ng masamang panahon at paglubog ng araw. Ngayong araw na ito ay magsasagawa ng validation at verifikasyon ng PDRRMO kaugnay sa mga pinsalang naiulat, gayon din ang distribusyon ng family food packs para sa mga lumikas na residente. Tiniyak ni SD Cool na sapat ang supply ng relief goods dahil sa maagang nagpadala ang DSWD ng family food packs at non-food items bago pa man tumama ang bagyo. Dagdag pa niya, mula pa noong nakarang araw ay isinara na ng NAPOCOR ang supply ng kuryente bilang bahagi ng safety precaution. Sa ngayon, generator sets ang ginagamit nila bilang pansamantalang mapagkukunan ng kuryente. Gayon din, may nakahanda rin silang Starlink internet connection upang matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon at mabilis na pagpapasa ng ulat na hinggil sa pinsala at sitwasyon sa probinsya. Inaasahan din ni SD Cool na matinding pinsala sa agrikultura ang kanilang haharapin dahil hindi pa nakakapag-ani ang karamihan sa mga magsasaka. Kabilang sa mga inaasahang matinding naapektuhan ng pananim ng palay, mais, saging at gulay na paunahing ikinabubuhay ng mga residente ng Batanes. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Roldan S. Dicul. Aside dun sa nabanggit kong infrastrukturang may damage na, siguro malaki po ang damage ito sa agriculture namin kasi halos panahon po ng tag-ani at pagtatanim. So marami po kaming natanim na gulay, pati na yung mga ngayon lang nakaka-recover na saging ay nayan. Wala na po. Pati nyog, wala pa rin po dahil iba nagre-recover pa lang, ayan na po, nasira na uli. So malamang problema na naman kami dito uli sa pang-agriculture.